Hello po mga kababayan, mga minamahal. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Good morning po sa inyong lahat. Ngayon po ay 24, 24 ng Nobyembre 2024, November 24, 2024. At ang oras po dito sa Los Angeles, California ay alas 8:18, no? Alas 8:18 ng umaga at linggo po ngayon kaya medyo natanghalian tayo at saka medyo umaambon-ambon. Kung kahapon ay medyo umuulan. Nais ko pong mag-vlog mga kababayan, mga minamahal, patungkol dito sa nangyayari sa Pilipinas. Opo, at ang title ko po ngayon ay ano ba ito nangyayari kay Sara Duterte at ating bayan. Yan po ay ngayon ay mahilig kasi ako na mag-search sa Biblia ng mga verse na pwede kong gamitin. Kasi grabe na po ito yung nangyayari ngayon na marami nga nagsasabi sa kasaysayan po ng Pilipinas. Ngayon lang nangyari itong ganyan. Opo, na ang isang vice presidente ay nag-declare o nagsasabi, ayan, naandyan po sa YouTube yan, ay napanood ko rin po kagabi hindi nga ako maniwala pero ay naandyan na yan, ay sige, ay i-discuss na natin. Ang sabi ni Sara Duterte na kung siya ay mamamatay, di ba? O kung siya ay pinatay, of course ay pinatay yan. Ay walang iba, ang suspect niya ay si Bongbong Marcos, si Elisa Marcos at saka si Romualdez. At mayroon daw siyang kinausap na tao na pag siya ay namatay ay patayin din sila o aywan ko kung ilan sila yan o isa lang. Ay oo daw, sabi nung kinausap niya. Yung mga killer po na siyempre ay marami naman po yan Yung mga killer ay noon nga 20 years ago doon sa bayan namin natatakot na rin kami kasi nga 10,000 lang O 10,000 lang ang ibabayad doon sa killer na hindi retired kuan, yung nag-awol yun na army. Grupo sila. O 10,000 lang ay papatay talaga ng tao. Ay hindi na ako magtataka diyan. Mga hard killer, mayroon talagang ganyan. Pero nga ay ang tanong diyan ay paano i-implement yan na may mga security kuan naman ang presidente o may mga magtatanggol din dyan. Yan po ang katanungan dyan Pero kung ano man yan ay hindi na nating i-discuss yan kasi ang dami nang nagdi-discuss po na talagang sa kasaysayan ng Pilipinas po ay wala pa pong ganyan na nangyari na magsasalita ang isang vice presidente ng ganun. Opo. At iba-iba po ang palagay ng tao o ang masasabi ng tao ay ako din ay iba din ang tinatalakay ko po dito pinipilter ko po yung mga pangyayari sa pamamagitan ng Word of God. Opo. Ngayon ay halos lahat kasi ng nangyari nung nakaupo si Duterte as president ay first time din po nangyari.
Ayan nga, yang nasiro yang nasiro yang oposisyon sa Senado First time lang po nangyari yan. At yung pagkabilanggo kay Sara Duterte, kay binilanggo po nila si De Lima na isang senador, first time lang po yan na ginawan siya ng kaso o kaso-kasuhan lang ang nangyari. Kaya may balik po yan. Yan ang nakikita ko dyan. May balik. At palagay ko, hindi lang yan. Hindi lang po ganyan. Opo. May balik po yan. At lalo na yan, ang napakasama po dyan, sa pag-aaral ko po ng Biblia, yung hypocrisy. Opo, na kunyari ay galit sila sa droga, na kunyari ay papatayin nila yung mga drug lord dahil ayaw na nila, o kaya ang napakasakit po diyan, yung pinagpapatay po yung 36,000 plus na tao para ipakita lang nila, gusto nilang ipakita sa tao o isaksak sa kukuti ng mga tao, talagang lalabanan nila ang droga. Ay hindi pala At kakaunti ang nakapansin dyan. Ay ako napansin ko agad po yan Pero nga ang Diyos po, walang lingid po sa Diyos Wala po. Alam po ng Diyos yan na hypocrisy yan. At sinabi ko na nga, ang Diyos po ay talagang galit na galit dyan sa ganyan, dyan sa hypocrisy. Opo, galit na galit dyan. Yan nga ang talagang pinagsasabihan ni Jesus Christ You hypocrites, sabi niya. Tinawag na yung mga Pariseo na hypocrites. Kasi nga nagpapanggap sila na sila ang matuwid o yung ginagawa nila ay tama. O kaya ay yung sinasabi nila ay hindi naman nila ginagawa. You put heavy burden, sabi ni Jesus Christ sa mga Pariseo, on the shoulders of the people, but you do not lift a finger, sabi niya. Yun namang daliri nyo, hindi naman bumubuhat Hindi ba? Pero nilalagay nyo ng heavy burden yung balikat ng mga tao o yung likod ng mga tao. Ayan nga, yung gusto nilang ipatupad yung mga maliliit na batas. Opo. Ganun ang ginagawa po ng mga Pariseo noon na ito ang tama, actually, yung mga batas na yan ay kuwan lang yan Yung hindi naman doon sa doon sa yung ginawa ng Diyos, hindi kung hindi subsection lang ng mga batas. Opo, na gusto nilang ipatupad. Ganun po yan. Parang ganyan sa nangyayari po sa atin ngayon na yung mamaya tatalakayin ko at para maintindihan po natin. Pero bago ako magpatuloy o magtuloy-tuloy ay nais ko munang batiin po itong mga nakikinig sa atin o subscriber natin o nagko-comment o nagla-like. Salamat po sa inyong lahat. Batch number 2 po ito, si Pussycat, si Doris May, si Antonino, si Ronel, si A.B. Cumpio, si Joey Valenzuela. Salamat po sa inyong lahat. Third pangatlo, User NB, Parot-Parot, Pabs Naranja, Romel Solier, Padua Lloyd Travier, Andri Sanario, Jonah Canao, Rosana Kawili. Salamat po sa inyong lahat. Ber Orozco, Ernie Carliago, Christine Joranas, Digna Umali, Jolie Antan, Jose Labier Niabot, Andy Gimpaw. User GH, RC Guillermo, Joseph Angelo, Mayra Medina, Rafael Aquilato, Mayit Hensio, Dio Yanong, Bilya Lagenyo, Mr. Yang Toy, Emilita Roa, Monica Dongsaw, Richard Jamura,
User KK, User XQ, Nelson Nocop, Salvacion Akisar, Sinaida San Andres, Joey Chavez, Ramon Junior Rojas, Sael Villarreal, Rose Jack Norme, Arnel Araujo, Vicente Tablati, Sweet Potato, Coco Guid, Orly Nunez, Estrella Rombano, Arian Mendoza, Nieves Olaviris, Aldrin Impalmado, Malaya Mendoza, Rolando Dordas, Mer Cabrera, Rolando Olavier Mamon ng Lapas Iloilo, Ana Marie Aldisimo, Ili Casli, Maria Rivera, Marudaan, Manuel Diwa, Arvin Silot, Mila Coamag, Chicken Farmers TV, Online Picolio, Trico Moob React, at saka si Concepcion Barsi. Salamat po sa inyong lahat. At ito naman po ang mga vloggers na nire-recommenda ko po sa inyo na ating pong panuorin at subaybayan o suportahan. Ito po sila, nakikita ko po na sila ay para po sa bayan ang kanilang binablog. Ito po sila, si Michael Apasible Bulletin, Attorney Insurrecto, Bunyog Pagkakaisa, Vlogcaster Armandin, Engineer Tuto Kausing, Aling Marie, Mr. Sa Totoo Lang To, Christian Isgira, PMTGR Vloggers, The Action Man, Roy Japan Tours, Divina Apostol, CG Pichay, Kapihan ni Art at Ago, Damjus Journey Kakamping, Ang Batas with Attorney Kyle Castro, Kawardi Carbonel, at saka si Attorney Silo Magno. Ugaliin po natin na makinig sa kanila at talagang marami po tayong matututunan sa kanila. O sige po, at tayo po ay tuloy-tuloy na sa ating discussion. Ang sinasabi ko po dito, lahat po ng ginagawa ng tao nakikita po ng Panginoon at walang lingid sa Kanya. Opo. At nangako po siya na siya ang gaganti ay, "Do not take revenge, my friend," sabi niya. "Vengeance is mine, I will repay." Yan po ang pangako niya. O ay dahil sa marami nga na mga kalukuhan ang ginawa itong previous administration, si Duterte nga ay pagbabayaran niya yan. Galatians 6:7, "Do not be deceived. God is not mocked. For whatever a man sows, that he will also reap." Ayan po ang nakasulat. "Do not be deceived, my beloved," sa ibang version, "Do not be deceived, my beloved," o "my brothers and sisters." God cannot be mocked. For whatever a man sow, so shall he reap. Yan po ang nakasulat. O ay, yun nga, ay ang dami nilang mga kalukuhan na pinaggagawa ay, opo, kaya aanihin po nila yan. At isa na nga yung hypocrisy na nakita ko na talagang ang Diyos ay galit-galit, talagang galit dyan sa hypocrisy na yan. Ay ano bang ginawa ni Duterte, hindi ba? Ayan nga, nagpapatay ng pumatay dahil aayusin daw niya ang Pilipinas. Opo, aayusin daw niya. O tatanggalin niya yung korupsyon at yung mga bawal na gamot ay mawawala na yan in 6 months. At ganun nga ang nangyari. Natakot po ang mga tao. Umiiyak na mga tao. Umiiyak na kasi nga patay dito, patay doon . O, ay yung pala ay hypocrisy lang, hindi ba? O, mga kaibigan niya pala yung mga drug lord. Ayan po. Hindi ba? Ay siyempre, ang dami nang namatay, ay wari maibalik na yan. O. At
Isa lang po iyan sa tinatalakay ko, Isa lang po iyan bago ako pupunta dito sa verse na napili ko ngayon. Opo, Isaiah 10 verse 6. At naandyan po, basahin nyo na lang po, o kaya kumuha kayo ng ibang version, basahin nyo. Ito po I will send him against a godless nation. Patungkol po ito sa yung mga Babylonians po ito na tinatalakay dito. I will send him against a godless nation para durugin po ang Israel. Ayan po para maintindihan po natin. I will send him against a godless nation. Kasi pagkatapos ni Solomon ay naging corrupt na po yung mga yung mga leaders ng Israel. Opo, kaya ganyan na ang nangyari. Sa Isaiah 10 verse 36, I will dispatch him against a people disdain for my anger, or for my rage, or for my wrath. Ayan po, nagalit na po ang Panginoon Kasi nga, yung kaharian ni David, yung kaharian ni Solomon, na kung saan ay bali 40 yan 40 years, 80 years na namamayagpag po Pero pagdating at superpower po sila noon, walang makatalo sa kanila. At diyan nga nasulat na yung ginto ni Solomon ay tunilada. Opo, dinadala po ng mga nag-aalay sa kanya o mga handog. Tunilada po. Ay sa ngayon siguro ay ihahambing natin na nakasakay sa yung six-wheeler na truck o yung trailer na truck. Doon nakasakay ang taon-taon po dinadala sa kanya. Ganun po, tunilada po Ayan po, ganun po kayaman o makapangyarihan ang Israel noon. Pero nga ay nagalit ang Diyos sa kanila to take spoils and seize plunders and to trample them down like clay in the streets. Ayan po ang sinabi ng Panginoon doon sa mga Israel noon na hindi na sumusunod sa mga palatuntunan. Na-divide na dito po ang Israel, Northern at saka Southern Kingdom. Ulitin ko lang po I will send him against a godless nation. Naging godless po sila Hindi na nila iniintindi yung Ten Commandments o yung mga palatuntunan po ng Diyos. Hindi na nila iniintindi. Godless nga I will dispatch him. Sino ba itong i-dispatch niya? Yung mga Babylonians po. I will dispatch him against a people disdain for my rage. Nakadistino na po sila nawawasakin to take their spoils. Ano ba yung mga spoils? Yung mga ninakaw yan. Ay sa ngayon siguro, in today's parlance, ay pwede nating sabihin na mga confidential pan yan. Hindi ba? I will take spoils. Yung ay simple, ang mga gobyerno naman noon, hindi naman nagbabago ngayon yan Yung mga pinuno po, nagnanakaw yan. Opo, para i-deposit sa ibang bansa. Ganun po yan. At siguro ay nagalit na ang Panginoon. Ang sabi ay, I will take the spoils. Yung mga ninakaw ng mga tao, yung mga taong gobyerno noon, kukunin daw ng Panginoon. At ay kayo po ang tanungin ko ngayon, ay hindi ba ganyan ang nangyayari? Hindi ba? Yung mga confidential pa ni Sarah ay sinisita po Hindi ba? I take spoils. Hindi ba? Kaya nga nabantog na yung pangalan ni Mary Grace Piatos hindi ba?
at saka ni Kukoy Villamin, hindi ba? Kukoy ba yun? Na nangyayari ngayon dyan, ay tama ba ito nakasulat sa Biblia? To take spoils o ia-account yan at yan lang ang nangyayari, hindi ba? O ay ito pong pangatlo, size plunder. Ayan lang nga hindi ba? Kung ano man yung kiluhan nila na ninakaw nila ay simple kukuliktahin po yan o magiging accountable sila dyan. And to trample them down. Ayan po, hindi ba? Nangyayari ba yan? Ay simple, ay kayo na po ang mag-decide kung ganyan ang mangyayari. Hindi ba? Yung mga nagnanakaw ay nagiging kanyan, parang inaapak-apakan na lang later on dahil nga sa kahihiyan. Dahil sa hindi nila malabanan yung mga lumalabas na balita na mga katotohanan. Yan po ang ibig sabihin yan. And to trample them down like clay in the streets. Noon po ay ang streets po ay wala naman pong siminto noon palagay ko eh. Kasi ang siminto ay na-discover lang yan sa panahon ng mga Romans. Sila po ang nag-discover yan. Kaya nung panahon ni Isaiah, wala pa yan. Kaya ang kalsada noon ay nilalagyan lang ng mga, ay parang putik yan kung umulan. Ay ganun ang description. And to trample them like clay in the streets. Ayan na nga ang mangyayari dyan. Hindi ba? Lahat po ng mga nagmalabis ng kapangyarihan o nagnakaw o ng api, yan nga nagpapatay eh. Nagpapatay na sila o ang dami po na namatay eh. May ibinalanggo sila. Si Trillanes nga eh, nirebuke yung yung pardon eh, hindi ba? Na hindi nangyayari yan. Hindi ba? Nawawala daw yung dokumento. Ayan po eh, hindi ba? Sobra na po yan. Dahil gusto nilang, ay simple, kasuhan na si Kwan eh. Ibilanggo yan, sabi ni Kwan eh. Nawawala ba ang dokumento niyan? Ibilanggo yan. From the start ay hindi raw legal yung pagkapardon kasi nga walang dokumento. Ganun po eh. Ay pagbabayaran po nila yan. Opo, yan po ang sinasabi ko dito. Kasi nga ay hindi ligid po yan sa Panginoon eh. At palagay ko, yan na nga ang nangyayari. At hindi pa yan. Kulang pa yan sa palagay ko. Opo, yan ang palagay ko lang naman. Ay hindi ko naman kayo kinukumbinsi. Ngayon ay mayroong supporting verse po. Ito po si Habakuk na halos magkasabay ito o nahuli ng kaunti si Habakuk. Ito yung kinikwento ko po sa inyo na minor na propeta ito. Propeta rin ito pero minor. Pero maganda yung mga sinulat niya. Si Habakuk. Siya itong nag-complain na sa Panginoon ay, anong ginagawa mo, Panginoon? Sabi niya. Anong ginagawa mo? Sabi niya. Sa chapter 1 din. Opo. Anong ginagawa mo kanya? Ang dami nang nagnanakaw, sabi niya, at umaasinso na sila. At sila ay nagiging successful. Anong ginagawa mo? Sabi niya sa Panginoon eh. Ay akala ko kanya ay ikaw ang pinakapangyarihan sa lahat. Sabi niya. Ay nung sinagot siya ng Panginoon ay hindi mo naman kanya maintindihan. Ay sabi niya ng Panginoon, may ginagawa ako. Sabi niya. Ito nga, itong mga Chaldean, sabi niya, pinapalakas ko lang sila, sabi niya, para sa lakayin kayo. Sabi niya ganun ng Panginoon. Nung naintindihan ni Habakuk, ay Panginoon na mahabagin, sabi niya. Mahabagin na Panginoon, ay wag po. Pupugutan kayo ng dila, sabi niya, ng ulo at ng tainga.
pupungusan kayo ng tainga. Oh, ayan po. Hindi ba? Kasi tinatanong niya ang Panginoon kung anong ginagawa ng Panginoon. Bakit daw ang dami ng mga magnanakaw sa gobyerno ay umaasinso? Ay, akala ko baka niya, ikaw ang pinakamakapangyarihan, sabi niya. Ay, bakit nagsasuccessful sila? Yan po si Habakuk. Lamentation po yan, siya ay umaangal sa Panginoon. Propeta po yan, at hindi pala masama yun. Kasi nga, nagtatanong lang po naman siya, hindi ba? Pero nung pinaliwanag sa kanya ng Panginoon, ay yung mga kabayo nila ay sing bilis ng agila ay. Yun ang description ng Panginoon ay, paano mong lalabanan yan? Hindi ba? O, superpower nga sila ay, pero itong mga Chaldean, yung nga mga Babylonians ay pinalakas po ng Panginoon ito. Basahin ko na lang po Habakuk chapter 1 verse 6-7. For behold, sabi po ng Panginoon, I am raising up the Chaldeans. Pinapalakas niya that ruthless and impetuous nation which marches through the breadth of the earth to size dwelling not their own. Ayan po ang trabaho ng mga Babylonians. Ruthless sila. Aywan ko kung ano ang ibig sabihin tong impetuous nation. Pero ruthless lang Okay na yan, no? Which marches through the breadth of the earth. Nagmamarsa sila. At lahat ng madaanan nila, they size. Kinukonquer nila. Dwelling not or their own. Yan po ang nangyari sa Israel noon. They are dreaded and feared. Ang dreaded kasi parang patay yan Parang mamamatay, parang gano'n, no? They are mamamatay and feared. Kinatatakutan po sila. Opo. From themselves, they derive justice and sovereignty. Ito nga Kaya nga ako, isisingit ko lang po ito si Minardo Gibana, ang pilit niyang sinasabi ay mayroon daw problema sa jurisdiction. O kaya nga ito, justice and sovereignty. Ay, ito nga pag nasa lakay ka ng Chaldean, wala ka ng sovereignty. Ang sovereignty po ay, depende yan kung anong sitwasyon. Nawawala po yan o yung tinatawag ni Minardo Gibana na jurisdiction. Kalukuhan lang po yan. Wala namang meaning yan Ito nga nakasulat, itong mga Chaldean na ito, sila ang gumagawa ng kanilang sariling justice at sovereignty. Paano mo lalabanan yan? Ay nakasulat yan Hindi ba? At kahit na 100 taon na talakayin yan, ano ba ang sovereignty natin o ano ba ang gustong talakayin ni Minardo Gibana? Wala naman tayong mapapala dyan Wala. Kasi nga, keep on changing po yan May jurisdiction ba tayo dyan sa West Philippines Ay kung wala kang puwersa, hindi ba? Kung wala kang mga tauhan na magbabantay dyan, may jurisdiction ka ba dyan? Yan po ang sinasabi ko. Kaya walang kwenta yang sagot ni Minardo Gibana na jurisdiction ng jurisdiction. Matatapos na ang term ni Bongbong Marcos, jurisdiction pa rin, hindi ba? Ngayon, ito po i-apply ko lang po ito kung ano ang nangyayari yung mga Babylonians, they are feared, kinatatakutan sila at saka deadly
O deadly pala, ano, yung dreadful, ano, o yung dreaded. Patay kung patay. From themselves, they derive justice and sovereignty. Gusto ko lang po bigyan na pansin ito, ano, kasi si Sarah, pinaglalaban niya na mayroon siyang karapatan. Hindi ba? Oh, ngayon, ito namang mga congressman natin, may pinaglalaban din na mayroon silang karapatan. Ayan po eh. Hindi ba? Oh, maglalaban ngayon yan. Oh, ay sino masusunod yan? Ay sinasabi ko na nga eh, may dapat pagbayaran yung mga Duterte eh. May dapat silang, yun nga, yung may ginawa silang kalukuhan na dapat nilang pagbayaran. Opo. Kaya ganun ang nangyayari na parang sa biglang tingin natin ay parang api sila o kaya sumusobra yung Quadcom, sumusobra sa authority nila, ay pero ay may pagbabayaran nga po eh. Yan ang nakikita ko dyan. May utang sila na dapat pagbayaran. Kaya naa-apply po ito nung sinalakay ng mga Chaldean o mga Babylonians ang Israel at bumagsak po ang Israel, naging alipin sila eh. At isa na nga yan, yung kinuha nila yung mga batang lalaki, si Daniel, hindi ba? O tinuruan nila ng Chaldean si Daniel. Pero hindi rin nakuha kasi may isip na eh. O, hindi rin nakuha. Dahil nga ay man of God si Daniel eh. O, at mayroong power na mag-interpret ng mga dreams, hindi ba? O, yun po, 70 years naging alipin sila ng Babylonians. After that, pinalaya naman sila nung karatig na sinalakay din, natalo din ang mga Babylonians. Ayan po ang ma-share ko lang po sa inyo. Hindi ba? O, ngayon ay balikan po natin para hindi po tayo malito, ano? Na ang sinasabi ko po dito ay ang Diyos hindi mo pwedeng lukuhin. Opo, hindi mo pwedeng gagawa ka ng kasalanan tapos hindi mo pagbayaran. Opo, God cannot be mocked. Whatever a man sow, so shall he reap. Tapos ay ito nga ay may mga verse naman na ganito, hindi ba? Na ay plunder din ito, hindi ba? O, ang nakasulat po dito eh, I will dispatch him. Yung mga tao ay kung sino man yan na itatalaga niya, ay nakikita ko nga ay Quadcom eh, hindi ba? People disdain I will dispatch him against a people disdain for my rage. Maaring nagalit na ang Panginoon eh. Kasi nga, walang lumalabas na yung buto yung buto po, walang lumabas na oposisyon, ayan na nga, hindi ba? Baka nga, aaminin na yan eh, na niloko lang nila ang eleksyon eh. Maari yan, ano? Yan ang isa sa hinihintay ko. At predict na po yan ni Kapir Silapid nung nabubuhay pa siya. Baka mag-away itong dalawa, si Marcos at saka si Duterte, sasabihin na, hindi ka naman nanalo, niloko lang natin ang eleksyon. Ayan po eh. Hindi ba? Ay pero hayaan na natin yan. Another topic yan, ano? Pero, yun nga, dudurugin eh. Yung mga nagkasala eh. And to take their spoils. Hindi ba? Spoil, ay ano ba yung mga spoil? Ay simple, yung tira ng pagnanakaw yan eh. And seize their plunder. Ayan po, hindi ba? Ayan ang ginagawa po ng Quadcom ngayon eh. Bini-verify o sino ang naka-receive, bakit na-receive, ilan ang na-receive,
O totoo ba yan o hindi? Yan po eh. Hindi ba? And to trample them down like clay in the street. Ay aywan ko lang, hindi pa natin nakikita yan ngayon kung papaano yan. Pero nakasulat po yan. O sige po, at hanggang dito na lang po ano. At sana tayo po ay may natutunan. At dalayan ko po sa Panginoon na sa ating pakikinig ay bigyan po tayo ng wisdom. At muli mga kababayan, mga minamahal, isang magandang umaga po sa inyong lahat at salamat po sa inyong pakikinig. Salamat po ng marami. Salamat po.